Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala sa Ate LJ. Sabi nila, ang pinakamasakit ang pagtraidor ay hindi yung ginagawa sa harap mo, kundi yung ginagawa sa likod mo habang nakangiti ka at nagtitiwala. Sa bahaging ito, silipin natin ng kabilang panig ang mundong itinayo ni Emery kasama ang babaeng huwasak sa buhay ni Lou. Pakinggan natin ang kwento sa likod ng mga lihim na mensahe at peking overtime. Amelia, Sophie, may makakita sa atin dito. So, what if Lysias? Takot ka pa rin ba na malaman ng asawa mo, Emery? Kailan mo pa siya iwalayan? So, ano akong makapaghati sa'yo? Alam mo namang hindi ko nun katiliyan, Amelia. Siya ang nagbayad ng amortization ng kondo. Siya ang gumagawa ng lahat ng gawain bahay. Kapag iniwan ko siya, ngayon, mawawala ang stability ko. Isipin mo na lang, siya ang investor natin nang hindi na alam. Poor Lou. Nagsisilbi siya ni Yaya at bangko mo. Habang ko naman ang nagbibigay sa'yo ng saya. Hindi na kayang ibigay. Pero aminin mo, Emery, hindi ka pa nakakonsensya. 6 na taon din yun. Pasensya? Amelia, naging mabuti akong girlfriend sa kanya ng matagal na panahon. Pero nakakasawang pagiging mabait niya. Masyadong predictable. Gusto ng buhay ng gaya nito. Yung may excitement, yung may glass, zero, hanggang pansitkan po at pangarap lang siya. Gagamitin ko lang siya hanggang sa makaipon tayo ng sapat para sa butik na gusto mo. Mahal, mag-aalas na ng madaling araw. Bakit ngayon ka lang? Sabi mo may team building kayo. Mo naman, nakita mo lang pagod ako, tatanungin mo pa ako, hindi ba pwedeng matulog na lang? Nag-aalala lang ako. May alak ka, mahal, at may glitter lang damit mo. By party ba kayo? Kunin mo lang yan, masyado kang banning. Kaya ayaw ko pauwi na maaga kasi parang naging may integration date. Pwede ba, Lou? Mag-focus ka na lang sa trabaho mo kaysa sa pakikialam sa buhay ko. Hindi naman ako nakikialam, Emery. Gusto ko lang maramdaman na nandito ka pa. Kasi kahit magsabi tayo sa kama, paramdam ko, mag-isa na lang ako. Kahit mag-isa ka naman talaga, Lou, matagal na. Lumipas ang mga buwan, ang back burner na si Lou ay unti-unti lang nauubos hanggang sa isang gabi, hindi na kinaya ni Lou ang bigat. Emery, nakita ko ang messages niyo ni Amelia. 3 years, Emery? Sabi niya rito. 3 taon na kayo? Habang natutulog ako sa tabi mo, siya ang kachat mo. Habang pinagluluto kita, siya ang pinupuntahan mo. Oo, so nalaman mo na rin. Fine, at least hindi ko na kailangan magtago. Oo, Lou, at 3 taon na. Bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit pinatagal mo pa ng ganito? Ginawa mo akong tanga. Kasi kailangan ko sa sakripisyo mo, Lou. Sino ang mag-aalaga sa akin tuwing may sakit ako? Sino ang babayad ng bills habang hindi pa kumikita ang negosyo namin, Amelia? You were the perfect back burner. You're too kind, too loyal, loose, too bad, too naughty. Kinamit mo lang ako. Exactly. At ngayon nalaman mo na wala na akong dahilan para manatili. Si Amelia ang buhay ko ngayon. Siya ang may pera, siya ang may excitement. Goodbye, Lou. Salamat sa 6 na taong libreng servisyo. Doon natapos ang lahat para kay Lou. Oh, akala niya lang yun. Ang hindi alam ni Emery, ang pagtatapos ng pagiging backburner ni Lou ang simula ng kanyang pagbangon na hindi nila inaasahan. Dito nagtatapos ang part 2. Abangan ang huling bahagi.